Hi, good day. So welcome to rapido.ph. So sa video ito, ituturo ko sa iyo kung ano yung mga tips and best practices na maaari mong gawin para makatulong sa iyo no sa pagiging key account associate. So, ang goal din nitong video na 'to at ang module na ito is siyempre, to provide siyempre ng comprehensive na mga tips and guidelines na ibibigay ko sa'yo. Kasi kung susundan mo 'to, malaki din ang maitutulong nito sa'yo to execute and to manage ng maayos 'no, ah, pag, ah, pagmo-monitor dun sa business ni Rapido, 'no. So, next is unahin muna natin yung mga common issues and concerns na nare-raise ng mga managers. So, number one na nare-raise ng mga managers is yung rider availability 'no, and punctuality. So, dito lagi nagkakaproblema every time na peak hours, so nanghihingi sila ng mga riders na ah, ah, they can accommodate yung mga orders no ng mga customer kasi kulang sila ng mga riders no. So madalas nangyayari sa lunchtime, kinukulang sila kaya napaka-importante na ma-manage mo ng oras ng mga riders na dapat meron ka sa umaga, meron ka rin sa panghapon. So dapat alam mo din kung kailan ito lumalakas ng delivery at kung kailan ito medyo nag-i-slack, no? Para at least ma-advise mo yung mga rider natin na kung pwede sila dito sa mga oras na to, dapat mas maraming bumabiyahe o active sila dito, onboarded sila para sa gano'n, hindi ka naso-short sa mga riders na kailangan ng mga stores. So, next is nung riders arriving late for pickups and deliveries, no? Madalas din nangyayari 'to dahil nga, yung mga rider natin hindi naman sila full-time, may mga part-time din na bumabiyahe sa atin. So dapat, ma-emphasize mo rin yung punctuality nila 'no. So every time makakatulong sa'yo na kinakausap mo rin yung mga rider na hangga't maaari is kung yung time na gusto nilang bumiyahe or yung time na dun malakas hangga't maaari is on time silang dumating dun sa store kasi napaka-importante ng presence nila dun 'no, even sa mga especially dun sa mga stores na malalakas na kumbaga ano sila, eager sila na mag-demand ng mga riders para lang nanghihinayang din kasi sila sa mga maaaring kitain ng stores 'no, kasi para they can give the satisfactions ng mga sa mga customers nila 'no, kasi customers nila is customer na rin natin, okay. Pero ang lagi kong sinasabi, itong mga tips na 'to is lagi mong ise-seek yung assistance ng Rapido mga customer supports or coordinators kasi sila yung makakatulong sa'yo dito sa pagiging key account associate. Sila ang pinaka makakatulong sa'yo para i-guide ka dun sa mga dapat mong gawin at para mas maging productive and effective yung mga gagawin mo to manage the business 'no. So, next natin is ang isa sa mga laging nare-raise na concern is yung rider conduct and professionalism. So, paano mo ba i-ma-manage 'tong ganito 'no? So, una yung unprofessional behavior. May mga rider kasi tayo na very unprofessional kasi kulang sila sa trainings. So, minsan yung behavioral ano nila is na-o-offend yung mga manager sa store. No, parang ano sila, magaspang kung kumilos, magsalita. Minsan may-misinterpret ito ng mga customer natin, even ng mga managers din sa store. So ano ba nung tips ko sa'yo para maiwasan mo yung mga gano'n at ma-correct mo din, no? So, training and sessions, no? Kanda ka ng training, regular orientation, para lang magkaroon ng idea at the same time is ma-educate mo ng mga rider natin about professionalism. Paano ba makiharap sa mga customer, paano ba yung tamang pananalita at na hindi makaka-offend professionally, no? Yun yung mga dapat nila, yun ang mga dapat mong uh, i-train or sa orientation na para matutunan ng mga rider natin.
and yung non-adherence to dress code. Madalas, may mga rider talaga na hindi sila nag-uniform. So, hindi sila nare-recognize na taga-rapido sila. So, ayun ang isa sa mga dapat nating correct at i-improve, especially no, na dapat every time na naka-onboard sila or active sila kay Rapido, ah, maging strict tayo dun sa uniforms na suot-suot nila. Kasi marami na rin na-report sa amin na minsan hindi nila basta sila yung mga store kasi hindi basta-basta nagtitiwala yan, no? Lalong-lalo na 'pag walang ano 'no, yung identity ng rider is hindi nila alam kung, Rapido taga-Rapido ba 'to o hindi. So, importante na yung dress code talaga ng Rapido is, masunod ng mga rider natin. So, sa gano'ng paraan, hindi lang naman ano, mas mare-recognize nung Rapido lalong-lalo na kung maganda ng serbisyo natin. Ah, yung mga customer mas makikilala ng Rapido at the same time, so sa mga kalsada na dadaanan nila, mas makakatulong ito once na-recognize ang Rapido kasi hindi ka na rin mahihirapan na i-market yung Rapido, no? Yung, lalo na ng business natin kasi ano nila na okay yung serbisyo nila, no? Okay yung serbisyo nila ay Rapido. Kaya malaki na maitutulong sa atin ng dress code, no? Siyempre, kapag naka-dress code ka rin is professional din, ano, physical appearance na professional din tignan. And last, dun sa poor interaction with customer, no? Ito isa rin sa mga dapat nating ma-improve. So, ito, mas makakatulong sa'yo kung ang pakikipag-interact ng mga rider natin is maayos din, especially sa mga customer. So, nangyayari lang naman ito sa mga rider na lack of training din. Kaya sinabi ko nga na yung training session is mahalaga. Mahalaga rin ito na mag-conduct ka ng mga ganitong sessions. No? Ito, makakatulong sa ito yung 7 key step na pwedeng i-apply ng mga rider natin doon sa training mo, pag nagkanta ka ng orientation. Ito yung isa sa mga best tip ko sa iyo na ituro sa mga rider natin para alam nila kung paano nila i-approach yung mga customer na didelibera nila. So, yung smile and greet the customer. So, napakahalaga yan, smile and greet the customer. Pag nag-smile ka kasi sa customer and also ginreet mo sila ng magandang umaga, magandang hapon, so warm na kagad, no? Yung magaang na rin kagad yung dating para sa customer. Sa simula pa lang na pagdating mo doon. Then, next na gagawin dapat, yung ituturo mo sa mga rider is ipapresent lagi ng order and state the amount of purchase. So, magkano yung total amount na binili nila. At the same time, i-state mo sa mga rider natin na ito po yung mga product, ito po yung mga item na binili nyo para makita nila na kompleto yung dineliver mo sa kanila at maiwasan yung mga customers complaint. Diba? Next, siyempre, pagka-receive mo ng bayad ni customer, ah, kailangan din natin laging ipaalala sa mga rider natin na laging magbigay ng sukle. Kasi integrity yan, no? Laging magbigay ng sukle. Kasi may mga customers din naman na nagtitip, pero wag tayong lagi natin ipaalala sa mga rider natin na hayaan nyo magbigay yung mga customer kung gusto talaga nilang mag-tip. Pero wag tayong manghingi. 'Di ba? Kaya lagi nating ibigay yung sukli ng customer. Kaya lagi mo ipaalala rin na dapat meron din silang dala na panukli every time na magbabiyahe sila. Number 4, ask for customer signature. Importante ito. Alam mo naman din yon na every time na naibigay mo na ng product o yung order ng customer, lagi nating ituro sa mga rider natin na magpapirma dun sa customer para meron tayong proof na yung order niya is naibigay natin ng kumpleto at ng maayos. Number 5 is log the time. Yun, kasama din dyan, no? Ang kailangan isulat din ng mga rider doon na ito nung oras nang dumating ako dito at ito nung oras na na-receive mo yung order mo. So para at the same time para
In the event na magkaroon ng complaint or sinabi na hindi pa nade-deliver, meron kang proof na kumpleto nung details mo, nung information mo na ito nung pirma ni customer, at the same time, ganitong oras ko siya na-deliver. Then, number six is give the receipt to the customer. Ibibigay mo, so may dalawang copy naman 'yon. Pwede mo ituro sa rider, no? May dalawang copy 'yon ng resibo kung saan meron si customer's copy, meron din si merchant. Yung si merchant, yun naman yung para sa iyo. Okay? Then lastly, syempre, magpasalamat, no? Ituturo natin lagi sa mga rider natin na laging magpapasalamat sa mga customers na dinideliveran natin once the delivery is completed. So, yun nga. And syempre, ask for another repeat business para hindi sila maubusan ng transaction or ng booking. Mas marami pa silang ma-deliver. The more na mas marami silang ma-deliver, mas malaki yung kikitain nila. So, isa yun, ay yan ang mga tips sa para mas ma-improve yung uh, poor performance ng mga natin, ng mga rider natin. Next, dito naman tayo sa technical issues with the app. Technical issues with the app kasi ito yung number one. Isa sa mga na-encounter and na-experience ng mga rider natin na nagkakaroon ng mga technical error. Pagdating naman sa mga ganito, may mga technical support naman tayo or IT team na kung saan yung nasa backend natin ay yung mga immediate address ng mga nagiging error ng app natin. So lagi mong lagi kang makikipag-communicate sa mga CS para matulungan kang i-coordinate ito sa mga IT team natin para yung immediate response or immediate action is magawa kaagad nila para dun sa mga errors ng system natin or ng app na provider app na ginagamit is maayos kaagad para magtuloy-tuloy pa rin yung pagdi-deliver ng mga rider natin. Okay? Dapat din siyempre maging familiar ka sa Rapido app para mas madali mo siyang malaman ano man ang nagiging problema 'no. Isa 'yon sa mga tip kasi kung wala ka ring medyong idea sa paggamit nito, paano mo nga siya i-address, paano mo i-explain ano yung nag-encounter na problema 'no, mas mapapadali yung to-troubleshoot or pag-aayos ng mga IT natin kung mas mai-explain mo kung saan nanggaling yung problema. Okay. And last is yung communication gaps. Ang lack of clear communication no between the stores and riders. Ang tip ko dito sa iyo is syempre yung regular check-ins no. So pwede kang mag-conduct ng mga meetings with the client para mapag-usapan nyo no yung mga nai-encounter nila, yung mga nai-experience nilang problema para yung corrective action nandun na kaagad. Kasi mahirap din kung laging through phone or nakakausap mo lang, ito yung nare-raise na ng concern, pero hindi naman ito agad-agad na address. Iba pa rin yung face-to-face, nakakausap mo sila. Kumbaga, yung empathy and sympathy, no? So, napipil nila sa'yo, no? Nakikita nila ng presence mo na nakikita nila sa'yo na sincere ka na ma-address ito, sincere ka na matulungan sila. Kasi yung pagbibuild ng relationship with client, napakahalaga yon, 'di ba? So mas magiging deep yung tiwala nila sa iyo at hindi mo alam may mga ano pa yan, may mga branches pa yung mga client natin na pwedeng ikaw ay i-recommend no, i-refer nila no. Sa ganung paraan mas marami ng magiging client mo, mas maraming business ka sa kanila, mas malaki din ang kikitain mo no. So yun naman yung goal natin na magkaroon ng magandang relationship sa bawat client natin na nai-engage no. Ayun, at ayun lang naman yung mga tips ko sa'yo at kung magagawa mo 'to at nakakasigurado ako sa'yo na mas marami kang makukuhang client at the same time, malaki yung potential income na maje-generate mo dito kay Rapido, 'no. Siguro sa una magiging part-time mo pero once you ano 'no, na naging practice mo na yung itong mga binigay kong tips sa'yo 'no, mas magiging magaling ka pa sa mga susunod na araw 'no. So maraming salamat sa oras mo at muli wini-welcome kita kay Rapido at magandang araw and God bless you.